sabi ni Borlayan Arnold, pikunin talaga kasi yung mga umuunting loyalist, iyakin pa naman sila. Totoo, yan, iyak sila ng iyak kasi hindi sila nakakuha ng pagkakataon na balahuraan kami ng Kongreso at magdiwang sila. Ano yung diniwang nila? O yung pathetic at chuchucho nila na ay naduwag. Chus! Kapal na mukha nyo, sinong naduwag? Naisahan namin. Siguro ang gusto ninyong sabihin, di ba? Ako hindi ko sinasabing naisahan namin. Gumamit kami ng legal na paraan para questionin namin yung ginagawa ng Kongreso. Maliwanag, proposed legislation pa lang, kung kahit sinong dapat ordinaryong mambabatas, binabasa nila yung mga Supreme Court jurisprudence tungkol dito sa sa free speech. Pucho, sasabihin niyo, bakit? Pwede naman, may limitasyon naman talaga ang free speech, chuchu, ganyan. O nasa yung mga elemento nitong regulatory framework na sinasabi ng mga kongresista, aber nga, di ninyo kaya yun. So naging maliwanag kahapon, late last night, nung natanggap namin yung balita na magka-caucus ngayong araw na ito ang mga kongresista. Alam namin na pagka nagkaroon ng caucus, maliwanag din kung ano ang pupuntiryahin nila dahil kailangan nilang bumoto on a certain issue. At naging maliwanag din in the course of the day. Alam namin, 10 o'clock yung caucus. And isang lumino sa pinakauna na nag-post tungkol dyan. Yung iba nga ayaw pang maniwala. So habang tumatagal, lumalalim yung araw, ay naging maliwanag din kung sino-sino at kung ano-anong nangyayari. Ayon dun sa chika na nanggaling sa Malacanang, nag-attempt pa daw si Pangulo na tawagan si Speaker Martin lunchtime yesterday na wag nang ituloy ang impeachment. Total, it was the last day of session for Congress. Well, yun ang hanash. Pero yun ang pagkaintindi ko is that the President was not asking Speaker Martin to not continue hindi niya pinipigilan si House Speaker Martin Romualdez sa impeachment out of concern for Vice President Inday. Ngunit natatakot siya doon sa backlash. Ulitin ko ha, ang dami kasing nagsasabi sa inyo, kunwari lang, kung kunwari, edi sana pinubliko niya. Ang tingin ko dito is totoo yun, pinipigilan niya kasi alam niya kung anong pwedeng mangyari at sasabog ang galit ng mga tao sa kanya. Kasi no matter what he does, kahit sabihin pa natin na totoo nga, pinigilan nga niya, he didn't try hard enough. Pwede naman niyang i-split yung house Pwede naman niyang sabihin doon sa mga kakampi niya sa house na, I'm expecting you to vote according to dun sa press release ko, sinabi ko na, huwag niyong i-ano si Inday kasi may mangyayari pa. So, but no, unang-una pang pumirma doon sa nakatanggap kami ng listahan ng mga pumirma doon sa House at unang-una pasimuno pa si Ferdinand Sandro Marcos. So, malamang ang nangyari dyan is that yun, maliwanag na hindi kaya ni Presidente ang pinsan niya, tigas talaga ang ulo. Well, if you can't beat them, join them, di ba? So, wala nang bait-baitan. Wala na tayong paniniwalaan sa mga bait-baitan nila. At hindi rin naman natin sinasakyan, sa totoo lang. Kasi one of two things yan It's either nagkukunwari siya o mahina siya. Either way, negative yun kay Presidente. Sabi ni Dodster King, traidor yan si Marcos, kunyari lang niya yon, di tutuloy, pero sa likod ng kasinungalingan, gusto niya ma-impeach si Sara Duterte. I'm pretty sure na meron silang mga kanya-kanyang dahilan for wanting to do that. But, so at ngayon, sa araw na ito, naiintindihan ko yung pakiramdam ninyo, yung mga sa pangyayari. Marami po sa inyo may message sa akin at sinasabing nandulumo sila, nanghihinayang. This is actually deep regret tungkol dito sa mga pangyayari dahil nga sa boto natin. Nakaupo ang isang napaka-weak at tinalaga pa niya ang kanyang pinsan na sa mata ng publiko ay gahaman ng sobra. What have we done? Di ba? Parang ganun yung feeling. Sabi ni Truth Matters, mukha nga magkaiba ang dahilan, nagkaisa lang sa paraan. Guys? Yeah, I need the water. So, ayun na nga, natuloy. Maliwanag rin po na isa sa mga dahilan kung bakit na nagkaroon ng idea ang yung Flycom na patawagin yung mga vloggers is it's very, very clear na either maninira sila ng bonggang-bongga sa amin o i-detain kami. And the detention will not be in the house. Okay? The detention would be in Women's Correctional, possibly sa mga city jail o dun sa mga malalapit na police stations.
maliwanag na yun pala talaga yung pakay. Kasi wala na, tapos na. They're not even called. Sabi nila, show cause order yung mga yan. Pero ang totoo niyan, pinasintabi lahat ng mga hearing kaninang umaga. May mga scheduled na mga last minute inquiries in aid of legislation. Wala, na-cancel lahat yun para lang dito sa sa kanilang caucus. O edi, ang galing, Ang dami na sumusulat at nagme-message sa amin. Naggalit sila doon sa kanilang mga representante, mga nakaupo ngayon sa Kongreso. Mayroon kasing iba na, di ba, dati ang balita is, hindi makausad-usad yung impeachment kasi may mga kongresista natatakot na hindi sila maboboto dahil nga napaka-popular pa rin ni Inday. Kahit anong gawin nila, napaka-popular pa rin ni Inday. So, natatakot sila sa backlash nitong election. Kung kaya't, during the course of these last few months, hindi niyo ba napansin, ang daming kongresista, mga 80 daw ang kongresista, na unopposed ang takbo nila. Sabi, ang kwento nila is, well, tinulungan daw sila ni Speaker para maging ganon, na wala silang kalaban, unopposed. At sino yung template for that? Hindi ba yung Tacloban? Ano yung sinasabi ni Noriel? May parang involved dyan. Anong involved dyan? At sino yung pinaparinggan po ninyo dito? Sabi ni John, I hope when VP Sara becomes president, hindi siya mag-hold back sa mga Marcoses. Pwede niyang walang yain ng mga yan while doing her job. Huwag na sanang pairalin ng kabaitan niya. Ito yung mga, gusto ninyo malaman kung sino yung mga mga nagsipirmahan. Pwede kong basahin because it would not be, I don't know kung magiging violation ng Data Privacy Act kasi may mga pirma eh. So, unang-una, number 1, Ferdinand Araneta Marcos, 1st District, Ilocos Norte. Aurelio Gonzalez, 3rd District, Pampanga. Last termer na yan si Gonzalez, tatakbo yung anak niya. Manny Dalipe, siya po yung tumawag or nag-lead ng caucus kanina, 2nd District, Zamboanga City. Sinto? Hindi ko mabasa yung pangalan. Taga Camiguin, Romualdo. David, si Suarez, 2nd District ng Quezon, JJ Suarez. Si Conggun, 1st District ng Zambales. Ana Villarda Suarez, Alona Party List. Ramon Rodrigo Gutierrez, One Rider Party List. Yasser Balindang, tama ba yan? 2nd LDS District. Lex Anthony Colada, AAMBISOWA. Joseph Stephen Paduano, Abang Lingkod, last termer din to. Jude Asidre, Tingog Party List. Dan Fernandez, Santa Rosa City. Zia Adyong, 1st District, Kamsur, tama ba? Ay, Del Sur. Yeda Romualdez, Tingog Party List. Amparo Maria, Zamora, Taguig. Janet Garin, 1st District, Iloilo. Marvin Villo, 4th District, Quezon City. Raul Tupas, 5th District, Iloilo. Aloha. Sabihin niyo lang kung gusto niyo yung full list at ipopost ko ito mamaya. Ngayon, mayroon din pong nangyayari at kailangan i-heads up, pakiulit-ulit lang po ito. Nawala po yung page, yung Facebook account ni Doc Lorraine Badoy. And katakataka, mayroong ibang mga maliliit na pro-Inday Sara ng mga pages na suddenly nag-disappear. So, kung sakasakaling ma-sideline kahit saglit ang Luminous, mayroon page, Trixie Cruz Angeles na page. Doon po tayo mag-vlog. Ulitin po. Kung sakasakaling may mangyari doon sa Luminous na page dahil nagte-take down ang Facebook ngayon, ang Meta ngayon, please go to the Trixie Cruz Angeles page. Mag-follow na po kayo doon sa Trixie Cruz Angeles na page ngayon pa lang kung kayo po ay nagpo-follow sa Luminous. So, yes, ipopost namin ito. Pero before we do that, huwag pong kakalimutan mag-follow doon sa Trixie Cruz Angeles na page. Kasi nagte-take down po ng mga pro-Sara pages ang Meta ngayong araw na ito. Yes po, ipopost namin yung mga pangalan. Pero wag pong kakalimutan, mag-follow na po, like and follow dun sa Trixie Cruz Angeles na page sa Facebook. Sabi ni June Baldado Jr., kung iisipin natin bakit nangyayari ito ngayon, halos pinagkaisahan sa Kongreso si VP Sara, lahat may dahilan. Tanong, bakit maunlad ang Davao compare sa ibang city? Parehas lang naman na may resources. Dito pinapakita kung sino-sino yung mga corrupt, sila ang mga kongresista na pumipigil sa pag-unlad
ng kani-kanilang nasasakupan para patuloy nilang makontrol ang mga tao sa kani-kanilang bayan. Kaya siguro galit na galit yung mga kongresistang nakaupo doon sa TRICOM sa kanilang pagdidinig tungkol sa fake news ay dahil nga naudlot yung isang achievement na sana inaipresenta nila para mananahimik ang mga vloggers tungkol dito sa impeachment ni VP Inday. O nagkatotoo na nga yung sinabi natin. Maliwanag na in-announce namin, yun pa lang. Nung nakatanggap kami ng invitation, like shortly after that, sinabi na namin na ang ating na ang isang dahilan, isang posibleng dahilan dun sa pagpapatawag ng pagdidinig na yun ay para mananahimik yung mga maiingay talaga dito sa social media tungkol dito sa impeachment. Sabi ni Marlon Lee, matatanggal po ba si VP? Wala pa po tayong kasiguruhan tungkol doon. Ngunit ang hinahabol nila dito ay na-impeach na nga si VP Inday. Papaalala ko lang po sa inyo, ang impeachment po yung charge. Okay? Hindi impeachment ang tawag doon sa pagtanggal. Tanggal. Pero ang term na impeachment, yun po ang pag-charge ng Kongreso doon sa opisyales para siya po ay ma-hold for trial doon sa Senado. Dito sa Pilipinas, ang tawag nila doon sa trial sa Senado ay impeachment trial or impeachment court. Pero sa totoo lang, mali yun. Kasi yung impeachment is really what happens in Congress. Ang batas po kasi natin, saktong-sakto halos doon sa procedure na ginagawa sa Estados Unidos. Dahil yung mga earlier, yung proto-constitutions natin, yung 1935 Constitution, and to some extent, itong 1987 Constitution, marami pang mga provision dito at pamamaraan na hinango or kinopya natin. Yung iba, yung almost word for word, yung mga nasa Bill of Rights natin. Galing sa US Constitution yan. Kaya kung ulitin ko po, impeach na po si VP Inday kasi na-charge na siya ng Kongreso. Okay, now another thing I need to warn everybody. Kasi ito na nga, nandito na to, this was expected, yet we know na when this happens, we have to go on full mode discussions, full mode na pag-post and so on to manifest our, disappointment, our opposition to what the government is doing. You have a weak president who cannot exercise his political capital. If any, sa totoo lang, ang presidenteng nakaupo ngayon, wala na halos political capital. Kasi hindi na niya mautusan ng Kongreso. Wala na siyang mapakiusapan kahit sa Senado. Ang totoo niyan, di ba? Hindi siya, yung mga pet legislation ng ating Pangulo, hindi na ipapasa. Sa inaraw-araw, minsan mas malakas pa ang kapangyarihan ng House Speaker over some of the cabinet secretaries rather than the President. Tingnan niyo, kaliwat kanan yung pangpapahiya sa ating Pangulo, gawa nga ng mga, tingnan niyo nangyari sa PhilHealth, ay bangkarote na daw pala, or ayon dun sa isang dalubhasa, ay maituturing na bangkarote na ang PhilHealth. Saka nire-raid yata nitong administrasyon na ito. May pera pa yan nung natapos ang Duterte administration. In fact, ang kagulat-gulat dyan is may pera pa rin ang PhilHealth kahit dumaan tayo sa pandemya. At ang daming binibigay ng mga benepisyo para dun sa mga namatayan, dun sa mga healthcare workers, and so on. The President, at kung titignan po ninyo, ang current na election, i-check po ninyo sa mga distrito ninyo. Karamihan, maraming mga kandidato, at karamihan ay lakas na partido, unopposed sa mga lugar nila. Hindi natin alam kung paano naging unopposed yan, pero hindi pwedeng coincidence yan. Imposible at biglang sumirit yung number of unopposed congressmen or congressional candidates. Hindi lang yon. Doon sa mga lugar kung saan Partido Federal at lakas ang naglalaban, mayroon pa rin mga na-disqualify na Partido Federal. Tingnan nyo nga naman, ganong kahina ang presidente. Sarili niyang partido o partido ng anak niya, hindi niya inaasikaso, hindi dominant party dito sa Kongreso, yung pinsan ang mas malakas, at kaya siyang suwayin ng pinsan niya. Yun ang punto namin nagsasabi, hindi, nagkukunwari lang yan, paidor yan, chuchu, hindi. Alam ko, masama pa rin yun. Hindi natin dinidefend, pero pinapakita natin, kahit alam niya, may idea na siya na this is going to end badly and it's going to end badly for all of us. Sabi ni Letter, pa-educate ang sabi, dapat di umano duman sa plenary ang botohan. Pwede naman nilang i-claim na sa plenary na sila nun eh. If not, can we question the legality? Yes, you can question the legality. Not you, but the Vice President. O, hindi kayo hindi kayo yung party eh. Si VP ang magki-question yan. Even if totoo na hindi yan dumaan sa plenaryo at diniretso nila yung articles of impeachment, yung endorsement. Kasi kung titignan niyo yung yung rules, usually yung endorsement, diretso eh. Hanapin ko lang yung rules ha. Sabi ni Reg John, sana mag-resign si VP Inday. Tapos wag muna tumakbo sa 2028 para sila na lang tatakbo next. I'm sure magkakaroon.
Bakit naman nila gagawin yan? Unang-una may mandato si VP, hindi niya i-resign yun kasi inaabandon na niya yung mga constituents niya. Hindi pwede yun. Sinabi na niya hindi niya gagawin yun. Pangalawa, yung hindi siya tatakbo sa 2028, binibigyan nila ng pagkakataon mag-consolidate ng power yung mga tao. Ano yun? Magtatago tayo for what? 6 years? 12 years? Para saan? Diba? Ba't niya gagawin yun? At the end of those 12 years, they will have obliterated the Duterte name. Yun po yung plano nila. Sabi ni Allen, kayo lang nag-iisip niyan. Sus ko. Ang kala ninyo, we're going to be kind to the likes of you? Kayo yung dapat pinatawag sa Kongreso, sasabihin niyo kung duwag kami. Ano, punta kayo sa Kongreso. Doon, magpakaalila kayo doon. Sige nga, hihingi sila ng respeto sa amin, di sila marunong magbigay. At tama kami kasi meron ka talaga, they violated their own rules. Sabihin niyo duwag kami, hindi, mas matalino kami. Mas magaling kami, hindi nila kami nabalangura. Oh, kaya niyo yun? Sa susunod na administrasyon, tignan natin kung kakayanin niyo yung mga ginagawa namin. Natagal ko nang sinasabi yan na galit na galit itong mga ensaymada, itong mga pro BBM vloggers sa amin. Bakit? Kasi Kasi lamang na lamang kami sa kanila, malas nila. That's why I keep telling everybody, stay in school. Go to school or learn. Kung hindi kayo nagkaroon ng pagkakataon na ma-educate ninyo ang sarili ninyo noon, malaki ang pagkakataon ngayon, may internet na po. Wag po kayong tumulad doon sa mga mangmang na hanggang ngayon chuchuwariwak pa rin ng administrasyon. Sinong naha-high blood? Wag niyo akong sasabihin na hina-high blood ako ha. You have not seen me in court. This is normal. Sabi ni Josie, ma'am, susunod wag all caps. Pero tanggapin natin yung all caps ngayon. Ngayong araw na ito, pwede mag all caps kasi galit tayong lahat. It's fine. Ang bawal lang, trolls. Sabi ni Ma'am Josie, for this day and for this day alone, lahat pwede mag all caps. Kasi alam kong galit kayo. At tama, pwede naman kayong sumigaw dahil grabe yung emosyon natin. Sabi ni Ma'am Josie, exactly, hindi kayo nabalahura. Hay, sana matapos ng Marcos admin. Totoo. Sabi ni Bolhayan Arnold, pikunin talaga kasi yung mga umuunting loyalist, iyakin pa naman sila. Totoo, yan, iyak sila ng iyak kasi hindi sila nakakuha ng pagkakataon na balahuraan kami ng Kongreso at magdiwang sila. Ano yung diniwang nila? O yung pathetic at chuchuchu nila na ay naduwag. Chus! Kapal na mukha nyo, sinong naduwag? Naisahan namin. Siguro ang gusto ninyong sabihin. Di ba? Ako hindi ko sinasabing naisahan namin. Gumamit kami ng legal na paraan para questionin namin yung ginagawa ng Kongreso. Maliwanag, proposed legislation pa lang, kung kahit sinong dapat ordinaryong mambabatas, binabasa nila yung mga Supreme Court jurisprudence tungkol dito sa free speech. Pucho, sasabihin niyo, bakit? Pwede naman, may limitasyon naman talaga ang free speech, chuchu, ganyan. O nasa yung mga elemento nitong regulatory framework na sinasabi ng mga kongresista, aber nga, di ninyo kaya yun. Humanap kasi kayo ng kakampi na magaling-galing. Otherwise, magpagaling kayo ng utak. Mag-aral kayo. Yung simpleng logic, hindi ninyo inaaral. May internet po, ang daming libreng mga kurso online. Wala kang dahilan para manatiling mangmang, kayong mga trolls. Sabi ni Ma'am Sean, actually, karamihan sa atin, mainit talaga ulo sa mga pangyayari ngayon. All this ganap is clearly not just kayo, but oppression for all of us Filipinos. It's like saying, we're all, hindi ako naniniwala dyan sa translation kasi na yan we're all hampas lupa who doesn't deserve to have our very own money spent on us. Tama, nang na talaga. Mas lalo pa kami dadaming magsalita laban sa mga kawatan sa gobyerno. Laban lang tayo. Sabi ni Marjun, executive clemency na lang chance if makakapag-elect ng Duterte alay na presidente if ever convict man si Inday. Aasa tayo sa ganyan? Hindi. The only people we can rely on is ourselves. I do not believe on relying on anybody anymore. Antay tayo ng antay ng sektor. Yung ibang sektor dyan, nakikita na nilang naghihirap ang taong bayan. Nasa kalagitnaan tayo, nag-declare sila ng state of emergency pagdating sa pagkain. Anong inuna nila, vloggers? Impeachment ni VP Inday? Sino, who in their right minds would think that these congressmen and this president are doing anything for the good of the country? Aber nga. Sal Panelo, ikaw ba talaga yan? So online ka lang matapang pumunta ka sa Kongreso. Kung ikaw yan, Attorney Sal, alam mo as a lawyer na that was our strategy. Online ko lang matapang. Ikaw, kung hindi ikaw si Sal Panelo, lumabas ka, huwag mong gamitin yung pangalan ni Attorney Sal. Kung ikaw nga si Attorney Sal, harap-harapan mong sabihin sa akin. Although I seriously doubt kung ikaw yan.
Sabi ni Mami Pera Anlag, akala ng mga trolls na yan, habang buhay ang kitaan nila. Mas lalo silang ilulubog sarili nila sa kumunoy. So, sabi, at sa tingin niyo po ba pabor mga senador sa impeachment? Tingin ko kung kayang umiwas ng kung kaya nilang umiwas na gumawa ng decision dyan, iiwas sila. Sabi ni Philippine Eagle, etong si Marcos Jr. nagpagulo sa Pilipinas. Ang ganda na ng trajectory natin after PRD, pero sinira niyang lahat. What a very sad day. Timing na timing yung pagtawag sa inyo, attorney. Tapos next day, paspas ng impeachment. Kalokohan ng mga bayaran sa Congress at Senate. May nagtanong sa amin, or sa akin, nung kahapon, yun ba daw talaga yung plano? Akit kami ng Supreme Court. Uy, okay lang ang all caps today, ha? You don't have to apologize for all caps on this day. Sabi ni Aris, di po kasi sinunod ng HOR yung Rule 3, Section 5, finding probable cause. Uy, sa tingin ninyo, may interest silang magsunod niyan? Bakit biglaan? Bakit suddenly, out of the blue, on the last day, biglang nagkaroon ng impeachment? Regardless of the evidence yan. Sabi ni Mar, ask ko lang pwede ba tumakbo ang president si VP pag na-impeach po siya. Na-impeach na siya. Okay, uulitin ko. Na-impeach na siya. Uulitin ko. Na-impeach na siya. Ang impeachment is what happens in the House. Impeachment is the charge. It is not the trial. Although you refer to the trial in the Senate as an impeachment trial. Pag natanggal siya, hindi yan impeachment. Tapos na ang impeachment. She has been impeached. Okay? Kaya nga ang news ngayong araw na ito, VP Sara impeached. Ulitin ko, yung pagtanggal is pagtanggal. Alright? Ulitin ko kasi every time kami hindi ako galit. Well, galit ako pero hindi sa'yo. Galit ako sa alam nyo na kung sino. Oy, Sandro Alawi, ano yung any reaction disbar ka daw? Unang-una, ang hina naman ang tanong mo kung nagtotroll ka. Hindi ka nakinig sa Kongreso? O yan, hearsay na naman ang pinapaano mo? Matagal na pinag-usapan yan, kahit nga si Paduano natatakot eh. Anong sinabi ni Paduano? Paaral daw sa legal ng House kung pwede akong ipadisbar. Sino may sabing na disbar niya ako? Unang-una, ang magdidisbar, Korte Suprema. Nagdidiwang na ba kayo? Akala ninyo kaya ng Congress magpadisbar? Ganun ba? Uy, sabi ni Japoy, umattend ka na lang. Ba't hindi ikaw umattend? Tapang-tapang mo dyan. Sasabihin mo umattend ka na lang. Parang ikaw matapang ka? Mas matapang kami, mas matalino pa. Kasi last day na ng session ngayong araw na ito, mapapatawag ba kami? Asa ng show cause order namin? Aber nga, sinong sumuko? Sinong talo? Galit ka lang kasi naisahin namin kayo. Yung mga trolls. Yung mga gusto handang-handa na sana, ay magdidiwang na tayo, meron na tayong mas namang masasabi tungkol dyan sa mga vloggers ni Duterte. Ngayon? Sabi ni Wowers, disbarment mo naman po next. Aber, sino nga mag-file? Yun yung mga ganyan, akala ninyo, tatalino ninyo, di naman pala kayo nagbabasa ng batas. Sige nga, you can heckle me all you want, but I know the law. So, what you only succeed in doing is making yourself really look dumb. Basa ka muna bago ka mag-heckle ng ganyan. Mario Joseph, ikaw lang ang pinapahiya nyo lang ang sarili ninyo. And it's looking like really the problem with this administration is they have not helped in the education of people. It isn't, not even just talking about formal education here. We're talking about the education of the ordinary citizen because this administration has not released very much information. Hindi sila nag-explain ano ba ang impeachment. Hindi sila nag-explain ano ba yung proseso ng budget. Hindi sila nag-explain what is the bicameral conference committee. No, they allow their fanatics to be in the dark, to be unaware of how these things happen. And you really should be angry. Hindi dapat kami yung galit. Dapat kayo yung galit kasi sinusuportahan ninyo ang isang administrasyon who want to keep you mangmang.